Okay, magluluto tayo ng bibingkang latik. Tuturuan ko na lang itong aking chief cook, si Pamangkin. Sabi niya hindi pa raw siya marunong gumawa ng bibingkang latik, kaya tamang-tama tuturuan ko siya kung papaano. So una, ang mga ingredients natin, mayroon tayong 4 na nyug, 3 kilong malagkit, mayroon tayong asukal na pula. Pero hindi na mauubos yung mga asukal na yan. At saka ito yung matamis na bao. Hindi na natin mauubos yung matamis na bao. So una, ito mayroon tayong drainer. Kunin mo yung kalahati dito. Bali 4 na nyug yan. So tansyahin mo na lang yung kalahati. Sige pa. Okay. Yan ngayon, tubigan mo ng konti. Yan yung konti lang. Sige pa, sige. Okay. Ngayon, lamasin mo ng maigi. Piga-pigain at kukunin natin yung unang gata. Kakanggata ang tawag sa Tagalog. So sana matutunan mo to, Jason. Sana nga. Oh, sana nga raw. Sige, ano pa lang, sige, huwag mong tigilan ng lamas para makuha yung talagang gata niya. So dahil nalamas na ng husto, yan, kukunin natin yung kakang gata. Magagamit pa natin to isang beses pa. Ngayon salahin para makuha pa yung natitirang kinayod na nyug. Yung kalahati uli. Okay, sunod na procedure, itong malagkit ilagay mo sa kaldero and then huhugasan. Okay. Tapos yung pinaghugasan, yung sabaw yung tubig, dito mo ilalagay sa balde, dahan-dahan. At yung hugas bigas na yan ay gagamitin din nating abono, pandilig sa halaman. Napakalakas po ng maraming naibibigay po yan na NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. Sa panghugas, 2 beses lang huhugasan ng malagkit ay okay na. At yung tubig na yan ilalagay niya uli sa balde na ito. Okay, so balik na tayo dun sa table. Ano niya? May gata. Okay, buhos mo dyan yung gata. So, pigain mo.
ang paglagay ng tubig o kadla dito sa malagkit, yung konti lang ang malagkit ay yung katkata, yung tamang-tamang lunod lang ng mga 1/4 something ganyan. Huwag masyadong maraming tubig kasi otherwise malata. Ngayon, isasalang na natin, sindihan mo muna kaya yun. Paparang jambong to nila. Hindi kailangan yata lighter yan eh. Ayun. Ayan, isalang mo na. Huwag masyadong high heat, i-medium mo lang yung yung apoy. Tapos pagka mag-iinin na low mamaya. And then hindi ko yata hindi tatakpan natin. Para lang magsasaing ng kanin. Habang niluluto yung malagkit, pakuluan na natin itong pantopping. Ito yung matamis na bao, yung matamis na pulot ang tawag yata nila. Pakukuluan natin yan hanggang maluto at lumapot para may pantopping tayo sa bibingkang latik. Okay, Jason, ready ka na? Ready na. Okay. So ilagay mo yan uli yung isang dahon, ipa-crosswise mo. Yan. Tapos dahan-dahan na kailangan walang butas para kasi pag butas yan, lulusot na yung ilalagay natin na yung matamis na bao. Ngayon, ilalagay mo yung isang bag na red sugar. Ilagay mo lahat yan. Nasa ibabaw, tapos sige, ilagay mo lahat. Now, you have to mix it. Hahaluin. Huwag mo isama yung tutong sa gilid. Masarap papakin yan. May tutong siya eh. Ngayon, ililipat na natin dito sa bibingkahan. Hanggang sa uubusin natin lahat yung malagkit na yan. Manglit. Pagka nailagay na lahat yung malagkit, iaayos para maging pantay siya. Yun, ilalagay na natin yung latik niya, yung top dressing. Op. Hindi na halo. Halo mo yan. Konti na lang, huwag mo ilagay lahat yan. Okay.
Ayan, okay na yan. Kasangiyo. Ay, kulang nih. Isa ka pa, sige. Sige. Ayan, tinanggal ko na yung tinatanggal ko na yung bibingkang latik. Ito na ang itsura niya. Ito ang old traditional na paggawa ng bibingkang latik dito sa Pangasinan. Biglatan eh. May dadsay, may dadsay. Tinangilang gumanta, abububa. Ang katutok. Yung baking pot, bali na i-transfer ko sa apat na ganito. Bali ito ay 1/4 nung galing doon sa big baking pot. Okay. Bali ito ang pang-apat na plate. Okay.